Hi, Pangga. Energy FM. Pangga! We are number 1, 6.7 Energy FM. Kung sabihin radyo, sabihin mo, energy! Grabe, 11 o'clock na. Ang dami pa rin makataas ng energy dito. Pero madami ang mga inaantok na din. Nababanaag ko sa kanilang mga mata. Oh, grabe. At sinasabihan ko na umuwi na ayaw pa rin umuwi. Oh. Si Chris. Oh. Paano nagmadyong maghapon? Hindi ako marunong magmadyong. Paano ba laruin? Ay, Brad, gagaling ka sumalat. Talaga ba? Bakit sinasalat ba talaga? Ba't pwede mo naman tignan Hindi, part ng thrill ng laro. Na, di ba alam mo ba, ito, trivia ito sa, nung panahon ng ng mga Chinese, di ba nung panahon ng World War Keme, yung mga Chinese people, it's been said na na for them to know yung, kasi Chinese game ang mahjong to know yung yung pagkatao ng tao, pinapalaro na ng mahjong. Talaga? Kung paano dumiskarte, ginigage nila. Kung pa pwedeng ilagay sa war, pwede mag-lead ng team. Kasi parang siyang defense talaga game Parang, ewan ko but nakapanood ako nagmamadyong, but I don't play it. Ako din. I don't know how to play. Diba na, yung, ano ba tawag doon? Yung parang dice na, di ba? Yes. Rectangular, tas may, nakalagay doon. Natutuwa lang ako na, parang ang sarap lang pakinggan ng tunog pag nagsasalpukan yung mga madyong, di ba? Paano? Hindi ko alam, bahala kayo. Hoy, ang mag-asawang Lacanlail nakikinig yata sa atin. No? Si Michelle ng Emirates at si Jonas Lacanlail. Na nasa Dubai. Oo, namimiss nyo lang ako. Oo, wala na daw silang cine body. Kasi alam mo, meron doon ang sine doon may pa buy one take one kapag every Tuesday and Wednesday. Okay. So 'di ba yung mobile, yung network, 'di ba yung dalawa lang naman yung doon yung mobile network doon So yung isa do Tuesday tas may yung isa Etisalat. Feeling ko doon mo gusto sa Etisalat. Kasi pwede rin mag-do. Mag-do ka? Tapos mag-Etisalat. Hindi, di ba? Gusto na ng La Chorba. O yan, tingnan mo, energetic na naman sila sa labas. Alam mo, tuwing nakikita ko itong dalawang ito, naliligayahan ako bigla. Mga Pangga, ito po, we have friends here kasi nakasama po namin sila sa isang event sa, sa isang Paranaque. If you want your party, house party, na sobrang sumaya, di ba? May dibo na kailangan ma-entertain. Wala po itong bayad sa akin, pero kontakin niyo po yung La Churva tsaka yung D-Boys. Di ba? Habang mura pa sila. Literal Oh, no. Habang mura pa sila, di ba? Kontakin niyo po yung La Churva. Yung mga tipong saan ba kayo mahahanap? Sa Facebook. Kahit saan. Mamaya, isulat nyo para masabi natin. Nung nakaraan natin ni Jimbo yung sine yata, di ba? Sabi niya The Boys. Hindi The Boys. D-Boys. Nga The Boys. si Ito talagang Jimbo, si Sheena talaga to. Dalawang talaga to. Itong magkakulay na. minsan tong dalawa na to, ewan ha. Ay, nako. Anyway. Si Kim Petillon nakantabay. Ay, Sir Kim P. At nai-intriga sa usapang standard size. Gusto niyo po bang susuka? Meron po akong pa-survey dito. Gusto niyo pong mauna? Ay, nako ka. May caller tayo kaya, Chico. Ha? Meron nga. May caller na naman. Andiyan na siya si Raulo. Ay, si Yani, no? Si Yani at uso ang mga taga Paranaque ngayon. Paranaque. Si Yani ng Paranaque na 26 years old. Hi, Yani. Hi, hello po. Good evening. Magandang gabi sa iyo. Magkakilala ba kayo ni Ginger? Hindi naman. Hindi po. Sa bagay, ang laki naman ng Paranaque, no? Taga-BF po ako. BF Social. Mayabang! Social, diba? BF of... Oo, sila lang ang may subdivision ba yan na merong sariling mall. May sariling SM yung BF. Ito malupit na part.
Hanep. Na-discriminate ako dyan noong nakaraan. Talaga, hindi ka pinapasok. Kasi itong Wala ka sticker. siraulong Google Maps na to, nung nag-type ako ng pupuntahan. Doon ka pinadaan. Pinadaan ako doon, tapos pinigil ako ng guard. Sabi, hindi ka pa taga rito, hindi ka pwede. Wala kang sticker. Yan. No, may sticker nga. Nag-offer na nga akong magpapahipo, hindi ako pinapasok, Brad. Sabi ko, hipuan nyo na lang po ako, nadaan po kasi pupunta po ako sa Kawang Gawa. Hindi ako pinapasok, Brad. Oo, bawal. Ito malapit na part. Sabi po, sir, hindi ka pa pwede. Siyempre, Actually, trabaho lang naman nila yon. So, respectful naman ako. Sabi, ang gagawin niyo, pumasok po kayo sa division, ikot kayo sa loob, bumalik po kayo, lumabas kayo. Pagpasok ko sa loob, naisip kong gumawa ng masama. Sabi ko, pag alam ko na, pagpasok ko, parang gusto mong sabihin, dumiretso na kaya ako. Hindi na kayo nakatingin, habulin niyo ako diba? Kaya lang, siyempre, di ba, alam mo naman, di ba? Iraradyo ka nun sa meron dyan pugante, gano'n. Oo, yung subject natin ngayon, Di ba? Naka-sport is car. Sport is car. Hindi, walang sport. Sport is car. Para kasing peklat yung dating, sport is car. Yani. Yes po. Anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Sa ngayon po, currently working po ako sa supermarket po. Ay, supermarket. A cashier? Yes po. Magkano ang kabutingin sa kilo? Bakit mo siya tinatanong? Oy, ang hirap din maging cashier, ha? Diba? Parang... Mas mahirap maiwanan ng jowa. Sa bagay. Oo, hindi. Mas mahirap yung lokohin ka. Tayo. Ito kasi si Yani, Talaga. Yani. Yes po. Hindi mo ba ilang taon ka na nagka-cashier? Cashier? 2 years na po. Matagal since na. I graduated po, 2011. Papa Jackson, I graduated in PUP Santa Mesa. Ayun naman pala. Pero hindi mo na ito naging prof, no? Bastos ka rin no? Alam ko po sa communication po Ay, ano bang kurso mo? AB Philippinology po. Ano na? AB Philippinology. Philippinology? Yes po. Sa Languages and Linguistics. Talaga? Yes. Ang cool naman ngayon ko lang narinig yan AB Philippinology. Parang education po siya, major in Filipino. Philippinology. Tama ba? Parang ang ganda, no? Ang ganda pakinggan. Study of Filipino language. Oh, yun nga. Diba? Language ba ito? Apo. Diba? Philippinology. Meron nga, ano diba? ang tayutay? Ba't tinatawa? Tinatanong ko lang, tinetest ko lang, di ba? Tagal hindi mo talaga alam. Absent ako. Hindi ko alam ang tayutay, pero mahinala ako ano. Ano? Ano Basta tayutay? Absent po ako na tinuro ng professor. Di ba? Ano ang pandiwa? Ang pandiwa ay isang huri ng gamit sa kusina. Ano? Hindi ko alam. Ang hirap, di ba? Mahirap. Mas mahirap talaga yung yung tayutay. Oo, tayutay. Diba? Yung mga, ang hirap kasi yung mga topic ng ganyan, diba? Yung may mga katinig, patinig, o natatandaan nyo pa ba yung mga yan? Ang hirap-hirap, diba? Apo. Katinig. Ano ba patinig? Vowel. Apo. Katinig, consonant. No? Mas madali talaga yung English kahit anong gawin natin Tsaka po yung iba yung term namin. Halimbawa po yung sa green, po kami, luntian, luntian, di ba? Pero hindi ba ang luntian ay hindi naman talaga kulay? Parang ang luntian ay it describes na kasi hindi mo pwedeng sabihin na luntian ng black, di ba, ang pisara? Oo. Verde ang pisara. Tama ba? Yan na lang pag-usapan natin. Mag-away na tayo. Diba, luntian, pero yung kanina landian yung nangyari. Ay, oo, no? Ikaw ba, Yani, may ganyan ka bang portion, landian portion? Wala naman. Ako po, wala po. Wala, buti naman, walang ganyan. Kasi yung huling ganyan natin, ginamot ko ng blade. Hoy, speaking of blade, na-try nyo na ba yung, di ba, pagka nagpapagupit kayo, yung minsan ang gagamitin, yung blade talaga, yung Gillette pa nga yan tapos di ba nakabalot pa yan sa papel. Tapos pagbubuksan, alam mo, kinakabahan ako lagi kapag binubuksan yon. Tapos nakikita ko yung blade na bagong-bago. Parang pag kinukuha niya, parang may, tapos titingin sa akin yung... diba? Parang bukas barbecue ka na. Oo, parang ganun, parang natatakot talaga ako. Pero ang galing nila, no? Medyo binibend nila yan para binibend nila yan tapos sa kanila sa probinsya, hanggang ngayon ganun pa. Ikakayos tapos ang hapde, ganun. Anyway. Ano man trabaho niya, Yani, sa cashier nga daw sa supermarket. Sa 2 years ka na dyan, Yani. Apo. Naranasan mo ng umibig sa nagbayad sa'yo, ganyan. Yung halimbawa, nag-abot sa'yo ng 1,000 tapos sabihin mo, sir, I received 1,000. Hindi pa naman po. Can I receive your love, sir? Ganyan.
Hindi pa. Hindi po po. So, habang nag-i-scan ka, diba? Tits! Ganyan. Yan. Ito na naman tayo. So, di ba? Ganun ba yung tunog ng scanner nyo? Opo. Tits! Oo. Di ba? Pwede naman toots. Aray ko. Hindi nga pwede. Tits nga. Tits! Paano pag dalawa? Tits! Ganun. Di ba? Pag mabilis, pwede yan eh. Tits. Ganun. Tits! Oras! Ganap na parang AM lang. Si Yani. Yani mukhang masiyahin kang tao, no? Dinadaan na lang po sa tawa. Yan. Bitter ang sagot. Hindi, yan na yung larawan ng isang pagiging Pilipino talaga, yung dinadaan na lang sa tawa. Sabagay. Oo. At saka idol nito si Ka Freddy Aguilar, di ba? Tawanan mo ang iyong problema. O, ganun yun. Kasi minsan wala ka naman magagawa, tatawanan mo na lang talaga. Apo. Wala akong pera. Wala akong pera. Ganyan, no? Parang hindi mo matawanan. Anyway, Yani, anong pagkikwentuhan natin ngayong gabing ito? Yun po, hindi lang po sa Yun nga, oo nga. Actually, hindi ko po kasi talaga alam paano ko po siya umpisahan. And, ayun po. Ano? Be, mahirap to. Mahirap po. Hindi mo alam kung saan mo sisimulan. Ano po, Doon na sa kasi climax na. Ano po, may naging live-in partner po ako for Naging. 2 years. So, Okay. naghiwalay na po kami. So, separated po kami ngayon for 6 months na po. Okay. May nagkaanak kayo? Opo. Ang masakit po, tinakbo niya po yung baby namin. Ganun. Hindi niya sinakay? Po. Baka runner to. Triathlete. Inilangoy pa Talaga, yun. Yan. Hanggang ngayon hindi mo alam saan Hindi, sila. actually, alam ko po kung nasaan po sila, pero yung the address, hindi po talaga kasi binlock niya po ako, even Facebook, tapos po, even calls and text, hindi po siya sumasagot. Alam mo naman siguro yung family niya, di ba? Yung Po? relatives. Oo, yung pamilya niya. Actually, Yun yung- Papa Johnson, kasi ayaw sa akin ng family niya, hindi ko po alam kung ano. Wait lang, nagsama kayo ng 2 taon and you have no clue kung taga saan yung lalaking kinasama mo? Alam po. Oh, why don't you go to them? Actually, pumunta po ako. Oh. Lumipat na po sila ng bahay. So, parang pinlano po yung pagkuha sa baby ko po. Mahirap to. Diba? Para kasi usapang legal to eh. Oo. Pagka mga ganito. Okay, ate, let's just, ano ang tatanong mo sa amin? Kasi Because ngayon natin, I'm almost going to tell you, ipapatulfo natin. Although ibang istasyon yan, but Sumbong kita kay Tol. Tolfo. Sige, sorry. diba? Okay, thanks. Bye. Oh, but anyways, ate, anong tatanong mo sa amin? Kasi Papa John, wala kasi nagsasabi sa akin kung ano yung mali ko. Hindi naman to usapan ng tama't oo mali nga. eh. Actually, Usapan to kasi ng legal may- na karapatan. May pinagmulan kasi siya. May pinagsimulan siya. Okay. So, Papa John kasi, nung pregnant pa ako na sa baby namin, iniwan niya na ako. Okay. So, Ilang buwan kang buntis o iniwan ka? 1 month po. Okay. So, hindi niya po alam na pregnant ako nung iniwan niya ako. Then, pumunta pa ako sa house nila. Okay. Ang nakausap ko po is yung mother niya. Then, hinanap ko po siya. At sabi po ng mother niya, wala daw po yung anak niya doon. Then, sabi ko po, pakisabi na lang po na buntis ako. Yung sagot po ng mother niya sa akin, umuwi daw po ako sa amin kasi hindi daw po anak niya yung dinadala ko. Okay. So, siyempre, kahit naman siguro magulang darating ka sa bahay namin, tapos sabihin mo sa akin na, anak niyo yung nagbubundis ko, hindi din ako agad dyan. Mababad trip. Pag wala naman ako idea talaga. Pero po, Papa Jackson, nakilala niya po ako. Alam niya po na ako yung ka-live-in ng anak niya. Okay. Tapos po, siguro... Ibig sabihin natin bago ka nag-live-in, hindi ka kilala na magulang? kilala na po. Kailan ka napakilala before mag-live-in? Nagsasama na po kami. Okay, gaano katagal ka naging mag-jowa bago nag-live-in? 1 year po. 1 year kayo mag-jowa? Yes. Sa loob ng 1 taon bago ka nag-live-in, hindi ka nagpuna sa bahay nila? Opo. Bakit? Confidential po kasi, Papa Jack. Hindi, let's just end the conversation, gaganyanin mo ako. Ano daw? Kasi ang tanong ko dito, bakit sa isang buong unang taon na mag-jowa kayo bago nag-live-in, bakit hindi ka nakarating sa bahay nila? Ano yan sabi mo? Papa Jack, first time nakarating ako. Kasi yung mother niya po nasa Butuan. So, malayo po. Yung sa atin niya lang po. Sa Cavite. Okay. Doon po ako nakarating. Okay. Pero one time lang po yun. So,
kilala ka ng family niya Apo. bago nag-live-in. Apo. Alright. Then po yun, nung sinabi ko po yun, Papa Jack, alam ko Papa Jackson, ha? Ay, Papa Jackson. Hmm. Alam ko po mali yung ginawa ko. Kasi siguro po, sasama na po ng loob ko. Sa sinabi Ano yung ginawa mo? Huwag mo justify. Ano yung ginawa mo? Pinabarangay ko po, Papa Jackson. Bakit mo pinabarangay? Kasi po, Papa Jackson, alam ko po na nandun siya. Gusto ko lang po talaga siyang, kausapin na ganito yung lagay ko. Okay. So nabuntis ka niya, hindi pa kayo magka-live-in? Magka-live-in na po. Naguluhan ako. 1 year kayo naging mag-jowa, nag-live-in kayo, tsaka kanya nabuntis. Nung nagbubuntis ka na, habang magka-live-in kayo, iniwan ka niya. Apo. Alright. Ilan buwan yung tiyan mo nun? 1 month pa lang po. 1 month? Isang buwan? Oh, well, paano ba malalaman na buntis ka na kung isang buwan pa lang? Actually, nag-pregnancy test na po ako mismo sa harap niya. Sa buong family niya po. Sa harap ng family, nag-pregnancy test ka? Siyempre kukuha ka ihi, di ba? Ito po, inalagay ko na po. Opo, bumili po. Ayan. Yan ang result. Na-imagine ko bigla. Bumili po kasi yung pagdating ko po sa bahay na pinapunta po ako doon, meron na pong pregnancy test kit. Doon sa live-in, pinag-live-in na nyo? Nung umalis po siya, umuwi po siya doon sa ate niya. Di ba, wait lang. Umalis siya kasi buntis ka. Hindi, parang nag-away po kami nung time na yun. So, hindi niya alam na buntis ka? Apo, hindi niya po alam. So, umalis siya? Apo. Okay, pag alis niya ate, gaano katagal bago ka nagpunta sa kanya? 1 week po. 1 week. 1 week later, nagpunta ka, buntis ako, ganon? Opo. Okay. So, Tapos, hindi po siya naniwala. pinabarangay mo para lumabas. Apo. Ibig sabihin, hinihiwalayan ka na niya noon, nagkataon lang na buntis ka. Apo, parang Alright. Kung tatanungin mo ako ate, kung tama yung ginawa mo na pinabarangay mo siya, hindi mali yun ate. Hindi mali yun. Kasi kahit sinong babae, dapat gawin niya yan. Apo. Di ba, pabarangay niyo yung mga saraulo ng laki na matapos obligasyon. Apo. Oo. Tapos, Tapos bumalik naman siya sa akin, Papa Jackson eh. Nung nalaman niya pong buntis ako, bumalik po siya sa akin. okay, pero bakit kayo nag-away noon? Papa Jackson, hindi ko kasi maintindihan yung mga chat nila. Kasi Chat nila nino? ng conversation nila ng ate niya. Kasi iba yung language, hindi ko po maintindihan. Bakit kailangan mo intindihin? Sila na magkakausap, pamilya sila. Actually kasi Papa Jackson, nandun yung pangalan ko. So, parang lang ako na, bakit parang pinag-uusapan niyo ako? Ano kung pag-usapan ka nila? Kalibin mo naman yung tao. Kasi Papa Jackson, hindi kami, in good term talaga ng family niya. Ibig sabihin ba ate, kasi ang sabi mo kanina, hindi ka nakilala ng magulang niya sa the first 12 months na magjowa kayo, tama? Apo. Bakit? Pero po nagko-call. Hindi ka na kilala, ayaw pa sa'yo. Paano nangyari yun? Ano ang ayaw sa'yo? Bakit ganun pa? Ganito po kasi Papa Jackson. Nung year 2015, nandun po kami nag-New Year. Ngayon po, hindi ko po sinabi na meron akong 2 kids sa unang live-in partner ko po. Kanina mo hindi sinabi? Sa family po niya. Pero po, alam nung lalaki. Ate, that is not, ate, your decision para sabihin sa family niya. Yung lalaki dapat ang magsabi sa family niya yan. Yun nga po yung sinabi ko na gusto ko mag-start sa tama. Kailan nila nalaman na may 2 anak ka na? Nung 2015 po. Okay. Tapos ba't to, hindi ko po sinabi, tinago ko raw po. Yun Okay. po. Tapos po, Hindi mo sinabi sa kanila na, alam po na anak niyo eh. sabi ko po sa kanya, sabi mo yung totoo. Sinabi niya lang po isa. Hindi po niya sinabi na dalawa. Ano kayo? Yung anak mo? Tingi, ganun? Okay. Tapos yun, Papa Jackson. Oo, tapos, okay. Naging malabo na. Tapos umuwi na siya sa mother niya. Hindi niya na ako inuwi. Wait lang, pag-usapan natin nung araw na pinuntahan mo siya para mag-pregnancy test. So, nag-pregnancy test ka kasama ng barangay, kaya to, skandalo to, no? Opo. Diba? So, nalaman na buntis ka nga. Opo. Nagbalikan kayo. Opo. Alright, gaano katagal nagsama ulit? Po. Hanggang sa mga anak lang po ako. Okay. Nung nakapanganak ka, okay naman, Papa Jackson, yung relationship namin. bigla siya naglaho. Maganda po yung usapan namin na ako yung magtatrabaho kasi
ano po, nawalan po siya ng trabaho. So, siya po mag-aalaga ng baby namin. Tapos, nung umuwi po siya, sabi niya po yung mama niya po mag-aalaga. Until now po, hindi ko na po talaga makontak. Tapos po, nakikiusap naman po sa ate niya na kung pwede, bata na lang. Sinunod ka naman po yung gusto nila na hiwalayin niya po yung anak nila kahit sobrang sakit po. Kasi hindi po nila... Hinihingi ko lang po yung ano niya na pagmamahal ko sa anak nila pero hindi po nila nakita yun. Wait lang. Ano ba ang concern mo ngayong gabi? Kasi ganito, kung ang concern mo ngayong gabi ate ay yung tatay ng anak mo, hindi natin magagawa ng paraan yan. Kasi kung ayaw na niya sa'yo, wala tayong magagawa. Ang concern namin ay yung anak mo. Hindi natin concern dito kung ayaw siya ng family niya ate. That is beyond our control. Ayaw po nila pakita talaga sa akin yung bata. Okay. Yung kapatid niya sa Cavite, napunta mo na? Lumipat na po sila. Contact lang po sa cellphone. Yan lang po yung nagagawa. Nagre-ring pa rin yung mga numbers nila? Apo. Alright. Ano ba ang itatanong mo sa amin? Yung Papa Jackson, yung tungkol doon, yung Papa Jackson. Papa Jackson, kung yung mali ba ako sa ginawa ko. Na? Kasi, na pinabarangay ko sila. Anak ka ng bobo ka rin no? Yan ang concern mo? Hindi yung anak mo? Natawa. Hindi rin po, anak ko rin po. Kasi, Papa Jackson, doon kasi nag-ugat eh. Gusto ko kasi na bigyan yung anak ko ng kumpletong pag-ibig. Ate, ganito kahit ano pa man, okay? Pinabarangay mo, pinapulis mo ate, pinakumaw mo yan, pinabarang mo. It does not change ate yung karapatan mo sa pagiging nanay. That is supposed to be your concern. Hindi ko na-disappoint mo sila dahil pinabarangay mo ate. Di ba? Who cares kung pinabarangay mo sila ate? Hindi ko lang kung tama o mali, but I would have done the same thing kung ako babae. Nabuntis mo ako mga panagutan, di ba? Gusto ko, di ba? Hanggat maaari, baka masave ko. Pabarangay kita. Kung hindi, pagugulpi kita sa mga mag-anak ko. Kung talagang hindi na pwede, di akin yung bata, anak ko yan eh. That is supposed to be your concern. Di ba? Opo. So ang effort mo ate, ay para magtanong kung tama o mali, hindi para makuha yung anak mo? Ayun naman po, actually, Papa Jackson, tinetext ko naman sila na nag-consult na ako sa attorney, gano'n, na magpa-file na ako ng case. Ayoko lang, kasi Papa Jackson, siya pa rin yung tatay na ko. Ayoko humantong sa gano'n. Kung hanggang makukuha ko siya sa magandang pag-uusap. I don't think makukuha mo sa magandang pag-uusap sa ganito ate. Because it's deliberate, Yani, na yung bata ay kinuha nila, tinago sa'yo. Okay. That's how I see it. Diba? Ikaw dapat ang custodian ng anak mo kasi less than 1 year old, tama ba? Opo. 3 months po. Dapat nasa pangangalaga mo ang bata. Opo. Unless, okay sa'yo na sa pangangalaga ng tatay. Yun ang nararamdaman ko dito eh. Okay sa'yo na ang bata ay nasa poder ng tatay. Tama ba ako? Opo. Ayun pala eh. Isa, naman, Papa Jackson kung kaya ko naman alagaan yung baby ko. Sa akin lang, hindi talaga niya pinapakita. Yung ko lang. Hindi, wait lang ha. Pasensya ka na. Kaya lang mas nararamdaman ko na gusto mong ayusin yung pamilya na meron kayo kaysa makuha yung anak mo. Ganito, alright. Yani, Apo. First of all, I apologize on behalf of this stupid guy. I can only imagine the horror, di ba? And the terror that a mother would feel pag nawala siya sa kanyang anak. Opo. That's very terrible. Alright? I apologize to you. That's supposed to be your primary concern. Kaya lang, on the other hand, here we go, Yani. Alright? Ang nakikita kasing concern mo is paano buuin yung pamilyang meron ka dun sa lalaki. Yung tama? Opo. Anong gagawin natin pag ayaw na niya sa'yo? Ipipilit mo ba sarili mo sa kanya? I will never advise anyone to beg for someone just to be in their life. I will never do that. Kung ayaw na niya sa'yo, ate, wala kang magagawa. Apo. Hindi mo kasalanan, ay hindi ko nabutihan, ha? Hindi mo kasalanan na may 2 kang anak. Hindi mo ginusto na iwanan ka ng tatay ng 2 anak mo. It is not supposed to be taken against you na meron kang 2 anak. After all, ate, hindi mo naman ginusto yan. Opo. Meron bang nanay na gusto may walang tatay ang 2 anak niya? Meron bang nanay na gusto itaguyod ang 2 anak niya kung po pwedeng may ama?
Wala namang gusto niyan. I admire your heart, ate. Nagmahal ka lang ulit. Biktima ka ng pag-ibig eh. Ang gagawin natin. So, huwag kang mahiya. Opo. Alright? Opo. So, look, my advice to you is, yan huwag mo habulin yung lalaking ayaw sa'yo. Mag-focus ka sa mga anak mo. Opo. Gusto mo sa kay Chico na lang maging ama? Ayoko, busy ako. Nag-drawing nga ako dito ng kung ano-ano. Hindi ko ma-drawing kasi si Yani. Iniisip ko, wala ako masabi dito dahil kung ang concern ay sa, di ba? Kung ang concern ay sa anak, legal na usapan to, di ba? Unless mag-aaral muna ako na abugas siya. Pero, di ba? Pero tatama naman si Papa Jackson, eh. Ang tanong ay, gusto kong tumambling dun sa, tama po ba yung pinabarangay ko? Tapos na, nangyari na. Pinabarangay mo na, di ba? Pero, parang ang dating kasi, iniisip mo na, shucks, yun ba yung dahilan kung bakit, di ba? Kung bakit ngayon, pangit na talaga yung relasyon. So, iniisip mong ganyan, tapos kasalanan mo na naman. Diyan tapos mag-self-pity ka na naman. Hindi nga gano'n. No? Kung clearly, itong lalaki na to, no, ayaw na nga sa'yo. Siya lang ba talaga yung lalaki sa mundo? Hindi naman. Kaya yung anak mo kasi, wala akong alam sa batas, pero ang alam ko lang, di ba, ikaw yung nanay, ikaw yung may karapatan dyan. Sana binyagan yung anak mo? Actually, Papa Jackson, Hindi hindi pa po siya nang binyagan. Kasi po iba yung religion po. Pakilakas. Iba yung religion po. Pakilakas. Iba po yung religion ko. Alright, ganito Yani, hindi ko alam kung magkakamemo kami ni Kuya Chico sa gagawin namin. Bakit? Idadamay ko si Kuya Chico para dalawa. Oy, teka lang. Maraming salamat po sa nakinig. Ganito I mean, pagtawag niyo sa amin, we will not offer you anything other than friendship at malasakit. Video that. Here's what I want you to do, okay? Punta ka sa programa ni Idol, Si Tol. Tulfo. Si Tol. Ha? Apo. Sumbong ka. Pakisabi mo sa kanila, in-refer ka namin. Apo. Baka ma-research nila kung nasaan yung Lalaki. anak mo. Correct. Yung anak mo, may balik sa yung bata. Kasi I have watched so many documentaries na ibalik nila yung bata. Alright? Apo. Kung ikaw bilang nanay, kasi syempre naintindihan ko dalawa na anak mo, pangatlo, kung hindi mo kayang buhayin, at least kahit papano ate, magkaroon ng arrangement that you can visit your child. Apo. Hindi kasi dapat ipagdamot sa, that's kidnapping. Apo. Punta ka doon, sabihin mo, pakisabi thank you, pasensya na, in-refer pa namin, tinawagan mo kami. Hindi ka to, walang halong biro. Apo. Ha? Wala na kasi akong kilala doon, yung kilala ko nag-resign na kasi doon. Ibibigay ko sana yung number sa'yo. Oo, mga pangga hindi matataas ang pride namin para makatulong. Puntahan mo. Di ba? Si Idol, Tulfo, at magsumbong ka sa kanila. Baka mahanap nila yung anak mo. Apo. Thank you po, Papa. Or, nasa atin naman yung number ni, tama ba? Ni Yani, di ba? Di maganda siya na lang para wala na sa picture. Sa bagay. Sila na lang. Tapos balitaan mo kami, ha? Apo. We will be glad. Ganito, Yani, Yes. please work towards, having the right na makita yung anak mo kung talagang hindi mo kayang buhayin na ikaw lang. Naintindihan ko tatlo na yung isa ka lang. Apo. Kung gusto mo lang mayakap yung anak mo every time mo gustuhin, pwede namang isulat yan sa barangay, di ba? O DSWD, tama? Apo. Kung pumapayag ka na ang anak nasa poder ng tatay at gusto madalaw, dapat make proper communication. Alright? Papa Jackson, pwede pa ako mag-iwan ng message sa kanya? Oh, wait lang, darating tayo dyan. Kumalma ka. May taxi sa laman. Kumalma, ha? Pero ate, parang ito, yun na lang kaya namin gampanan ni Kuya Chico. Huwag mong habulin ng lalaki ayaw sa'yo. Darating yung panahon, makakatagpo ka ng lalaki ate na hindi mo kailangang habulin. Makakatagpo ka ng lalaki, isisiksik ang sarili sa'yo. Oo nga, dapat siya pa yung maghahabol sa'yo, be. Hindi mo kailangan managot na dalawa anak mo, kailangan magpaliwanag ka ate. Hindi disability ang pagkakaroon ng anak, hindi kailanman naging handicap ate ang pagiging single mom. Ako, napakalaki ng paghanga ko sa mga single moms. Correct. Kasi di ba, ang hirap. Actually, the realization kay Chico na maraming single mom sa mundo is the realization na maraming pabayang mga gagong lalaki. Correct. Hindi na magkakaroon single moms marami kung walang mga lalaking, di ba, nung paghubad ng panty, iniwan kayo, nabuntis kayo. Di ba? Apo. Hindi ko alam yung panty na, patanda rin hubarin. Hindi ko talaga alam. Maluwag lang. Baka, mag-donate ka tayo. Maihipan lang. Di ba, wag mo nang habulin natin. Apo. Wag ka, next time magka-jowa ka, sabihin mo, single mom ako, 3 na anak ko. Oo, correct. Di ba?
Hindi mo kailangan mag-sorry kasi single mom ako. Huwag kang mag-sorry, ate. Napaka-noble ng pagiging nanay. Ang hirap gampanan yan. Not even a full-time dad kayang palitan ng kayang gawin ng nanay. So huwag kang mag-sorry. Don't feel bad that you're a single mom. Alright? Nakakawa ko sa kanya. Imagine mo yung makakabaliw isipan sa anak mo. Di ba? Kung gaano kasakit sa puso ng isang nanay na wala yung anak mo sa piling mo. Punta ka kay Idol, Tulfo, pakisabi, pasensya na, tinawagan mo na kami, inirefer pa namin sa kanya, but honestly at aminado kami, baka may magawa sila para sa'yo. Apo. Ha? Apo. Pakikumusta, pakisabi, nakikinig ako sa kanya. Thank you po. Oo. Napapanood siya sa Facebook, ha? Apo. Oo. Pasensya ka na. Oh, at sana mabalitaan mo kami Yani ha. Opo. Para lang kung ano yung update diyan Opo. Sige. Ayan na anong gusto mo? Yung mensahe niya para sa lalaking to. Sampigin yung pagmumukha niya. Yun, sana nakikinig ka ngayon. Pangalanan mo ate, first name? Raymond. Hoy, Raymond! Pag yan sisigaw, umiinom ako. Tarantado ka lalaki ka? Gago ka? Hindi mo nakita yung hirap na sanay. Itatakas mo yung bata. Di ba paano paliliwanag sa anak mo na balang araw, pag naghanap ng nanay, anak tinakas kita. Tarantado ka lalaki, ng hayop ka, demunyito kang... Tuloy mo na, sorry. Yun. Carried away. Nag-ubus na ako, brad. Sorry. Sana, alam mo naman yung number ko. Hindi ko hinihingi sa'yo na kunin ko yung bata. Gusto ko lang, pakita mo siya sa akin. Miss na miss ko na yung baby ko. 3 months. Huli ko siya nahawakan. Sana, maawa ka naman sa akin. Hindi na ako nakakatulog sa gabi kasi siya iniisip ko. Alam mo yung hirap ko. Nung nanganak ako. Sana lang, please, pakita mo na siya sa akin. Yan lang po, Papa Jackson. Aawa ko sa kanya, Brad. As a mom, you're not supposed to beg for for the chance to hold your own child. You're not supposed to beg for the chance, to take care of your own baby. Hindi dapat. Gago ta lalaki. Pakisabi ka, Idol Tulfo, pa nakita kayo, ha? Opo. Ang stressful lang that Uy, it has to go this way, di ba? Pero bad trip, Brad, kung para sa karapatan, di ba, Yani? Kung para sa karapatan mo at gustong-gusto mo, ito gagawin mo to, kakayanin mo to. Ganito na lang, Yani. Po. Pagsabi ka, pagpunta mo kay Idol Tulfo, ha? Opo. Pakisabi, kung kailangan ng mananapak, ako na. Ha? Ay, sige. Mag-volunteer kami, wag na sa mga pagod ka, Idol. Oo. Talaga bullshit ako sa mga lalaki. Alam mo, Chico, never try to hurt deliberately the heart of a mom. Ayoko talaga na mananakit ka ng yung pagiging nanay ng isang magulang. Ayoko talaga yan. Hindi forgivable sa akin yan. Manakit ka bilang jowa, ganyan, pero para saktan mo ang puso ng isang sa pagiging nanay, hindi welcome. Ay, nako. Manggugulpi ako ng tao. Ay, nako. Makapag-aral nga. Ah! may sakit ako, Brad, eh. Mainit ulo. Kasalanan to ni Yani. Diba? Sorry, may sakit pa ako bila nakapasigaw. Kahit sa jeep, pa nagbabayad ako. Pangit naman doon. Manong bayad ilan to? 2 ko baw! Kung ako siguro yung driver, napatapak talaga si linya doon. Tinatanong na maayos eh. Diba? Pakisabi, mga pangga, hindi ko alam if you will be disappointed sa amin that we have referred Yani sa ibang programa sa radyo, but alam namin na kakayahan namin. We can only say so much about love, about life, or opinions on things. But resources, pwede ka namin samahan. Diba? But it will take a while. The urgency of holding your baby, ate, we realize that. Nalulungkot ako para sa kanya, Brad, eh. O yung nanay, no? Asan 2 anak mo, Yani? Nasa akin po. Chico, alam naman eh. Hindi naman na gustong kunin eh. Kasi hindi niya kaya eh.
Tama ba yan eh? Opo. Hindi yan. Aminado naman po. Di ba? At least yun lang yun lang alam mo kung yun lang nasaan. alam mo yun saan, alam mo kung At alam ng bata na nag-i-exist ka bilang nanay. Correct, yung di ba? Yung malaman lang naman po niya na ako yung mother niya. Hindi, at saka yung magkaroon ng kasunduan na pwede mo siyang dalawin, pwede mong hiramin, di ba? Yung maging maayos Hindi na. ka dapat makiusap na nanay ito eh. Anong gagawin natin? Tinakas nga. Yun na yung doon na lang tayo magsisettle eh. Kaso, yun nga. Na-stressful to, pero sabi ko nga kung para sa karapatan mo, no? Kakayanin. Ayan Raymond! Nawalala ko na naman, brother! Naalala ko na naman! Grabe talaga ito, Brad! Naalala ko! Ang hirap pa naman makaalala. Nagsisisigaw ka. Paano kung kasabay kita sa LRT, di ba? Sa MRT. Ang sikip-sikip na nakuha mo pa magaganyan. Biglaan habang kalagyan siksikan. Oo, no? Sa pila, Bakit? Naalala ko si Yani! O kaya kapag doon ka na sa may gwardiya, tutusukin yung yung bag mo, di ba? Biglaan gagano. Yung gwardiya mapatalsik sa... Ay, sir, ano yan, sir? Wala. May sakit ako. Masakit ulo ko. Ay, nako. Weirdo. Wala na tulong. Ay. Balitaan mo kami. At saka pakisabi kay Idol Tulfo, ha? Apo. We will tell him we apologize and refer namin. Pero I'm sure he will be glad to help. Apo. Thank you po. Very fair. Napaka-fair niya kasi pag napapanood ko sabi, very, very fair. Ako pag napapakinggan ko. Anyways, thank you very much, Jenny, for calling the show. And we apologize. Hanggang doon lang kaya namin. Apo. Salamat po. Salamat sa pagmumukha mo din. Bakit ka galit kaya ni? Hindi. Hindi, sa bagay sa pagmumukha. Ginaya lang kita eh. Thank you so much to your face. Yan, ganyan. Thank you po. Bye-bye, Yani. Balitaan mo kami, ha? Apo. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Ayan. Wala na natulong. Gagawin ko. Hindi naman ako abogado. Basahan na lang kita ng article. Gusto mo? Diba? Ang sabi sa preamble, we the sovereign Filipino people, Imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society, promote the common good, and establish a government. 1987 Constitution, mga pangga. Hello sa mga yung mga nag-aral pero hindi memorize yan. How Ay, grabe. dares you? How dares you? How dares you? Marami nga eh. Ang dami nila mga 7250. Alam mo, sarap pag-aral ulit, pero sarap pag-aral ulit, pero ayoko na nung stress na magpapasa ka ng project, Na-miss ko lang siguro yung classroom setup. No, na. Well, I don't think you miss the classroom setting. I think you miss learning something new. Pwede rin yun. Hindi kasi ang dami ko nang alam eh. Parang alam mo yun. Hindi mo ba nakayanan? Nag-iingat na nga ako kasi dami kong alam eh. Baka kunin. Tignan mo, kaya nga ako nadadapa. Alam mo yung pagkadapa ko, yung ngipin ko nandun sa may sidewalk, ganun yung si ending ko. Sabi ko siguro dahil marami akong alam. Alam naman mag-play dead ako, syempre tumayo ako agad nung nakakahiya kaya yun. Pero hindi ako, kung sino man si Kuya, hindi ko na nakuha yung names nila, si Kuya at si Ate na lumapit sa akin. Maraming thank you po sa inyong dalawa. Hindi ko na alam kung nasan kayo ngayon, di ba? Pero pagka po kayo nadapa, lalapit ako. Huwag kayo babalik ko sa inyo pag nadapa kayo, antayin ko. Tapos lapitan ko rin, okay ka lang ba? Maraming salamat po, ha. Si Belly nakaantabay sa atin. Hindi ko alam kung Sir Belly Igot, aking professor ng college. Di ba na naging co-faculty ko pa na nagturo na ako? Sir, maligayang pakikinig po. Sir Manchester, maligayang pakikinig po. Salamat sa assistance. Si Alexis, nakaantabay. Alam mo, ang dami ko tanggap na mensahe ko, Chico, from single moms. I really admire single mothers. Sobrang laki ng paghanga ko sa kanila. Because they will have to endure so many pains. Correct. Yung pag-iwan na lang, kapag iniwan sila ng lalaki, that's painful. Pero wala silang choice. Kailangan nilang, they need to go on kasi may anak sila. Correct. They have no time, di ba? Para mag-iiyak. They have to pick up the pieces. Tapos, di ba, yung resources, di ba? Yung paghihirapan mo yan. And then, lumalaki yung bata, magtatanong, di ba? Another pain. Another painful moment. Yun yung mahirap moments. Magpapaliwanag ka. Magpapaliwanag ka sa anak mo, no? Ito yung malupit at nakakapiko na part.
Pag medyo malaki na yung bata, kasi stressful yung infant pa yan eh. Di ba pag infant pa yan, stressful pa, alagaan, di makapaghanap buhay. Yung mga babae, magmamakaawa sa kamag-anak para mabuhay siya. Marami ng ganyang kwento. Tapos, pag medyo malaki na, taong-tao na yung bata, etong si gagong lalaki, babalik-balik. Ay, nako. Ang sarap manakit. Parang tumakas. Tinakasan yung mahirap na part. Ang sarap manakit. Ang sarap manakit. So, ganyan. Siguro kung ako yun, siguro hindi ko... Gusto ko manapak na lalaki. Brad, ano pa parang ang pangit, mahirap, masama na yung pagkait. Pero parang ang sarap magkait, no? Pagka ganyan yung sitwasyon. Oo. Pero hindi ko mararanasan. Hindi man ako magiging nanay. Ito mo. Ay, sorry. Di ba kala gusto mo? Sorry na. Gusto ko lang. Diba? So, sa lahat po ng mga single moms out there, I really admire, di ba, the heart that you have. Sa lahat ng mga single moms, di ba, thank you, you're a blessing to this world. Ang dami na po mga pangga, ang mga matatagumpay na tao sa lipunan na produkto ng single moms. Pinalaki ng single mothers. When you're being left with no choice, no, makakayanan mo talaga. Kaya lang, nakaka-amaze lang talaga. Parang how they do things, di ba? Yung... Nanay ko single mom. Di ba? Pinalaki ako na nanay. See? Ilang kayo magkakapatid. Di ba? Naalala ko dati, nabubusit ako sa nanay kapag inuutosan niya ako mangutang sa tindahan. Nakakaya eh. Ako din. Di ba? Pero ngayon, nare-realize ko na wala namang choice yung nanay ko nun eh. Correct. Parang pakain niya kami mangungutang, ante, 2 kilong bigas. Sardinas, tuyo, itlog, mantika, utos ako na nanay ko na pumunta sa lola ko para manghiram ng isang salop na bigas. Talaga? Isang salop po. Masaing lang. Di ba? Oo. Kaya, asa kay nanay ko ngayon, dapat umuwi sa akin yun eh. Si Doña Grace. Hindi ko pa nakikita uli yun. Tama ba? Oo nga, hindi ko pa nakikita ulit. Simula nung pag-uwi ko galing ng Dubai. Si Doña Grace. Para sa lahat ng mga single moms, di ba? Thank you. You are blessings. Di ba? You're all blessings to this world. Kung wala kayo, maraming matatagumpay na tao ang wala ngayon. Tsaka ibang magpahayo ang mga single moms. May lalim sila magmangaral sa anak. Meron silang kalupitan at pagmamahal na wala sa mga... Totoo I'm not saying na magpakarami ang single moms. Hindi naman tama yun. Wala, hindi naman nila choice yun kung, di ba? Kung dadami sila, hindi naman nila choice yun. Di ba? Happy Father's Day po. Belated sa lahat ng mga single moms. Kaya nanay ko, pag ano yan. Kaya ang motto ko sa buhay ngayon, pag nanay ko dumaing, I have to be there to the rescue. Nanay, single moms. Kaya wala ng mga anak na pinalaki ng single moms, pag nakakarinig ako ng anak na bastos sa nanay, tapos single, ay, nako, hindi mo kamag-anak pero gugulping kita. Makikialam talaga ako. Mananapak ako ng bata. Wala akong pakialam. Baka magalit pa nga nanay mo sa akin pero hasaktan kita. Siyempre. Maniwala ka sa akin. Siyempre, magagalit talaga. Tuturuan kita. Galit ako sa ganyan. Galit. Puso ng nanay, ganun eh. Mananapak. Papaluin kita ng alpomper sa pagmumukha at papatuguin ka yung uso mo. Kasi hindi gagawin ng nanay mo. I will do it on behalf of your mom. Nako. Mananapak ako ng ay nako talaga. Yari kayo. Hindi. Sige, itatago ko kayo mag-alala. Nangunsinti pala ako. Itatago ko kayo kay Papa Jackson, ha? Meron tayong hideout. Okay, mag-alala ha. Ito yung plano natin. At may meeting place kayo. 8 p.m. na talaga. 8 p.m. na, dyan naman nanampal na siya ng alpombra. Ito na tayo, may assembly point tayo, ha? Assembly at meron pa kayo color coding. Ikaw na mag-black ka lang, ha? Ganun ang gagawin natin, ha? Si Kuya Reagan, ang tropa daw niya sa Rizal Dash Owners Club. Sana manalo daw sila sa basketball game sa Sunday. Syempre hindi. Hindi, sana hindi manalo yung kalaban niyo. Hoy, Miko. Flory Conopio, maligayang pakikinig ko. Itong Miko Benzo Quezon na to. I remember si Senator Manny Pacquiao. Siguro after post-fight interview. Hindi, pre-fight interview. Ano sabi? Ano yung mensahe mo? Sabi niya, I hope no one gets hurt before boxing. Sa boxing. Di ba? I mean, no injuries, serious injuries. No injuries when I punch the face. I hope he won't say Oy, thank you, Senator Manny, for uplifting the moral of Filipino people. Diba, Senator Manny. At revelation yung pagiging senador ni Senator Manny. Very sensible senator when he questions
people sa Senate. Ako, di na ako nakakanood ng... Very sensitive. Ang galing ng mga tanong niya. Alam mo yung tanong ng ordinaryong mamamayan, dala niya doon. At itatanong niya sa paraan na tinanong ng isang mamamayang Pilipino. Kasi diba, sana nga mas ganun lang. Kasi minsan, alam mo, pag nanonood ako ng may mga Senate hearing, diba, sa TV, parang, alam mo yun, nalulunod ako sa mga, ano ba to? Talaga ba? Hindi naman to naiintindihan ng mga tao. Minsan, diba, sana magkaroon ng, yung mga terms na ginagamit nila naiintindihan din ng mga tao. Minsan kasi pag yung totoo, pag nanonood tayo ng balita, kayo, sino mga nakakanood ng balita na naiintindihan nyo yung terminong ginamit nung broadcaster doon dahil pinag-uusapan yung mga batas, di ba? Hindi naman eh. Bibihira lang yung ganyan yung nag-e-explain talaga. Di ba? Kaya idol ko si Idol ko si Alvin El Chico kasi may Chico. Walang sense yun. Hindi, kasi di ba pag nag-report siya, pinapaliwanag niya. Diba? Nagtaas ng ganyan-ganyan at ayon sa batas na ganyan-ganyan. Ibig sabihin, meron siya laging ibig sabihin. Tama. Pag pinakinggan mo siya mag-report, ibig sabihin, pinapaliwanag niya. Kasi yung iba parang wala lang, sinabi lang, okay, ano yun, diba? So yun lang. Plus na may Chico din sa pangalan. Pero Hi, ito kaklasiko to, Papa Jackson, nung college at dahil ang kurso namin. Hindi ka nag-aral. Hoy, nag-aral ako. Maalis ka ng bahay araw-araw sa nagpupunta. Sa SM Dasma. Oo, at ito kasi prilo yung ano namin, yung kurso namin. So, ito tinuloy, masipag eh. Oh, tinuloy si Jen. Oh, sabi niya, "Hoy, lumiligal na kayo." Bakit ba? Basta Jen, alam mo na ha, pag ako dito ikaw kukunin ko ha. Alam mo na, yung pangkaibigan lang ha. Itong Busalpa na to. Jenny Pearl Busalpa. Hello sa'yo. Alam ko na may miss mo na ako, pero di ba kita na may miss? Try kita ma-miss next month siguro. Paalala mo sa akin, may miss pala kita. Meron dito. Sige lang. Ano sabi? Ito yung sabi niya, sobrang hirap being a single mother but very rewarding at the same time. Yung dad ng daughter ko nasa US na, married already like 4 months ago. I don't know, pero napipikon pa rin ako pag nakikita ko na tinatag nila yung Facebook account ng daughter ko sa family picture nila, even have the guts to say, "Our happy family." Like, what the F? That's my daughter. I'm the mother and it hurts me. Somehow, it insults me yung pagiging mom ko. Ano lang yan, hindi ka pa naka-move on. May put sa puso. Meron pa. Alam mo, you should be happy na ina-acknowledge pa rin yung anak mo. Look at it that way. Diba? Look at it that way. Hindi ko yung naka-move on. Bakit idol ko talaga eh. Kapag ang puso. Hindi yan, ano yung kinakanta mo lagi? Hindi, yung kinakanta mong isang kanta niya. Ay, di yan. Palaling yung sadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Mabuti ang nalaman ko na ako'y di mo gusto. I keep on loving you. Huwag kang mag-alala kung sadyang di ako ang pinapangarap mo. Hindi ko alam kung ano lyrics. Ganon yan. Tsaka yung gulo ng palad. In fairness, parang ikaw yung original. In fairness, plakado. Idol ko yung Renz Verano, di ba? Nung bago ako pumunta dito, bago ako bumalik ng Pilipinas, nag-perform pa sila sa Dubai. O kami pa yung nag-host nun, no? Kasi kasama sila Haji Alejandro, Renz Verano. Yan sila. Sila nag-iinisan sa stage. Sabi niya, ito na yung matanda. Ganon sila. Pero di ba yung ang galing na yung nakabataan ko, yung kanta ng Verano. Oo. Pero ganun pa rin, yung boses pa rin, no? Ang singer na naglakas loob na Tagalog ang Michael Learns to Rock. Oo, ano nga yun? Naging team song namin nung sa'yo lang ang pag-ibig ko. Nagkapapilab ako team song namin yan, Brad. Bihag mo ang puso ko, damdamin. Ano gusto niyan, ha? Di ako sa'yo. Magmula noon hanggang sa ngayon. Ikaw lamang ang kabisado mo. ibig. Magpakailanman. Diba? Yun yung lyrics na, diba? Yung Tinagalog. Ang pag-ibig ko, di mong ang puso ko damdamin. Di ako sa'yo magbabago.
Sukay sa'yo lamang. Walang wawak-wak na yung lalamunan ko, Brad. Lalo na ako, hindi naman ako husky. Ay na, hindi ako husky, lasing ako. Hoy, nakikita doon lang yung dinodrawing ko sa Facebook. Nag-drawing daw ako ng pizza, nagugutom na naman daw ako. Actually. Ba't nalaman mo yung dinodrawing ko? Kaya nakikita nila. Nala, hindi mo nga alam Hawaiian yung dinodrawing ko eh. Hawaiian kasi may pineapple. Wala na natulong. Ay nako, hoy, sa mga nasa ospital po ngayon ha. Ay, kung pasyente ka, get well now. Kung hindi ka pasyente, di huwag ka magpagaling. yung binasa kong about, Ano? nagre-react pa. Si ate. Oo. Yung sa single mom. You can call me bitter. Sabi. But that woman, she was the reason I left him. She was the reason kung bakit naiingit yung daughter ko sa classmate niya na may dading tinatawag. I can see and feel her pain. So yes, call me bitter. Bitter ako. Hoy, teka lang. Ano yung nabalitaan ko na yung caller mo kakagabi? Na ano? Yung may tungkol sa ampalaya. Oo. Nabasa ko yan. Hindi kasi ganito yan. Nag-caller ko kagabi. Sabi ko, wala naman na yung girlfriend mo, blah, blah, blah. Wala nang point eh. Alam mo, it's a bravery that katapangan that if we can fight for someone we love, pero katapangan din, mas katapangan pag kaya mong pakawalan tao, mahal mo kasi mahal ng iba, blah, blah, blah. Nagmensahe si Kuya. Kuya, okay. Oo, si Kuya. Tapos kalagit na mensahe niya, sabi niya, ito na yata ang pinakamabait na ampalaya. Sabi ko, ha? Ampalayain ko. Sa kalakit na ng drama, Brad. Sa kalakit na ng drama. Talaga? Gusto ko yun. Gusto ko siya makilala. Ito na pala ang pinakamabait na ampalaya na tikman ko. Sabi ko, ha? Ampalayain ka. Nakuha pa niya magaganon. Sabi ko, lupit, no? Sabi ko sa kanya, I like that he did not lose your humor. Diba? Ampalayain ka. Ay, I won. Alright. We are giving them the music. Mamaya na ibabati natin siguro mga 5:30 ng umaga. Ay, anong tutugtugin natin? Sa kanya ni Kuya Ogie. Ha? Si Ogie the Pogi. Ayan. Sa kanya pa rin ba? Mag-OPM tayo. Sigaw ng damdamin. Sige. Maganda yan. Alright mga Pangga, we are number 1 or 6.7 Energy FM. Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy.